At sa sandaling iyon, habang yakap niya ang babaeng unti-unti niyang minamahal, ipinangako ni David sa kanyang sarili, hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo. Kahit pa ang sarili kong ina. Nakatayo si David sa gitna ng maliit na sala ni Marina, ang singsing ay nanginginig ng bahagya sa kanyang kamay. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ikot. Ang mga salita ni Marina ay umalinggaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, na parang isang sirang plaka, hindi ko sila tunay na mga anak. Berhen pa ako. Tinitigan niya si Marina. Nakapikit ito, ang mukha ay nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig, hinahanda ang sarili para sa hatol. Inaasahan nito ang pagkasuklam, ang pag-atras, ang pagbawi sa alo. Inaasahan nito na makikita niya ito bilang isang manloloko. Ngunit hindi iyon ang nakita ni David. Sa halip, ang nakita niya ay isang sakripisyo. Isang kabayanihan na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Ang mga babae sa kanyang mundo, kasama na ang kanyang ina, ay abala sa pagpapayaman ng sarili, sa pagpapanatili ng imahe. Ngunit si Marina, isinuko nito ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang sariling katawan, para sa 5 batang hindi man lamang nagmula sa kanya. Ang paghanga na nararamdaman niya para dito ay biglang lumalim, naging isang bagay na mas matindi, mas dalisay. Isang paggalang. Isang pagmamahal na ngayon ay may mas matibay na pundasyon. Dahan-dahan, lumuhod siyang muli sa harapan nito. Kinuha niya ang kamay ni Marina, isang kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, ngunit sa tingin niya ay ang pinakamagandang kamay sa buong mundo. Nagmulat ng mga mata si Marina, gulat. Mas lalo lang kitang minahal at hinangaan, Marina, bulong ni David, ang boses ay puno ng sinseridad. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Ang ginawa mo walang kapantay. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang pamilya. At mas gusto ko pang maging parte ng pamilyang iyon ngayon higit kailanman. Bago pa man makasagot si Marina, maingat niyang isinuot ang singsing sa daliri nito. Sakto. Perpekto. Ang mga luhang kanina dahil sa takot ay naging mga luha ng hindi maipaliwanag na saya. Niyakap siya ni Marina ng mahigpit, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang balikat, ang mga hikbi nito ay nagiging musika sa kanyang pandinig. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni David na siya ay nasa tamang lugar. Nahanap na niya ang kanyang tahanan. Ang balita ng kanilang engagement ay kumalat na parang apoy. Ngunit ang apoy na iyon ay umabot sa mansyon ng mga Alcaraz, hindi bilang isang masayang balita, kundi bilang isang deklarasyon ng gyera. Nang ipaalam ni David sa kanyang ina ang tungkol sa kanilang planong pagpapakasal, isang mamahaling florerang porselana mula pa sa dinastyang Ming ang naging biktima ng galit ni Doña Elvira. Ang tunog ng pagbasag nito ay umalinggaw sa buong kabahayan. Nagpapakasal, sigaw ni Doña Elvira, ang mukha ay namumula sa galit. Sa isang basahan na may 5 buntot. Nababaliw ka na ba, David? Mahal ko siya, ma. At pakakasalan ko siya, sa ayaw at sa gusto mo, matatag na sagot ni David. Wala na ang takot sa kanyang boses. Hindi ako papayag. Wawasakin niya ang buhay mo. Ang pangalan natin. Ang pangalan na iyan ang halos sumira sa pamilyang ito dati. Hindi ko hahayaang mangyari ulit iyon, sabi ni David bago tuluyang tumalikod at iwanan ang kanyang inang nanginginig sa galit. Naiwang mag-isa, naglakad-lakad si Doña Elvira sa kanyang sala, parang isang leong nakakulong sa hawla. Ang kanyang isip ay nag-aapoy. Hindi ito isang simpleng pagsuway. Ito ay isang pagtataksil. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang sirain ang tiwala ni David sa babaeng iyon. Kung hindi niya kayang tanggalin ang babae sa buhay ng kanyang anak, sisirain niya ang imahe ng babae sa mga mata nito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, isang lalaking sanay sa maruruming gawain. Gawan niya ng paraan, utos niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Sirain niyo siya sa mata ng anak ko. Bigyan niyo ako ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinabukasan, sa palengke ng Taguig, abala si Marina sa pamimili. Masaya siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang singsing sa kanyang daliri ay isang palaging paalala na hindi na siya nag-iisa. Habang pumipili siya ng gulay, isang lalaking may madulas na itsura ang lumapit sa kanya. Marina! Marina Reyes, ikaw nga!
Tumingin si Marina sa lalaki, pilit inaalala kung saan niya ito nakita. Pasensya na po, magkakilala po ba tayo? Ako to, si Tonyo. Kababata mo sa probinsya. Hindi mo na ba ako natatandaan, sabi ng lalaki, umingiti ng malapad. Sa di kalayuan, isang lalaking may suot na baseball cap ang nag-angat ng isang kamera na may mahabang lente. Tahimik. Hindi ka pansin-pansin. Ay, pasensya na po talaga, pero hindi po talaga kita matandaan, magalang na sabi ni Marina, bahagyang umatras. Grabe ka naman. Sige na, baka naman maalala mo ko kapag nagkape tayo minsan, pangungulit ng lalaki. Lumapit ito ng bahagya, bumubulong, na para bang may sinasabi itong sekreto. Huwag kang mag-alala, sagot ko. Click. Nakuha ng photographer ang perpektong anggulo. Ang paglapit ng lalaki. Ang gulat at bahagyang pag-iwas sa mukha ni Marina, na sa litrato ay mukhang pag-aalinlangan ng isang taong may itinatago. Ang pagbulong na mukhang isang intimong sandali. Nako, pasensya na po talaga, sir. Kailangan ko na pong umalis, sabi ni Marina, mabilis na nagbayad sa tindera at naglakad palayo, isang hindi magandang pakiramdam ang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na ang maikling sandaling iyon ay isa ng patibong na handa ng bitawan. Makalipas ang 2 araw, nasa opisina si David. Masaya siya. Pinagmamasdan niya ang isang litratong kuha mula sa kanyang cellphone, si Marina at ang 5 bata, tumatawa habang kumakain ng ice cream na dinala niya. Ito ang magiging pamilya niya. Ito ang kanyang kinabukasan. Ang pinto ng kanyang opisina ay bumukas ng walang katok. Pumasok si Doña Elvira, ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay may malamig na kislap ng tagumpay. Walang imik, inilapag nito ang isang malaking brown na envelope sa ibabaw ng makintab na lamesa ni David. Ang tunog ng paglapag nito ay pumuputol sa masayang katahimikan. Ano to, ma? Tanong ni David, ang ngiti ay unti-unting nawawala. Hindi sumagot si Doña Elvira. Itinuro lang nito ang envelope gamit ang kanyang tingin. Nag-aalangan, binuksan ito ni David. Inilabas niya ang mga litrato. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Si Marina. Sa palengke. May kasamang isang lalaki. Ang lalaki ay nakangiti, nakalapit dito. Sa isang litrato, mukha silang nagbubulungan. Sa isa pa, mukhang may inaabot na pera ang lalaki kay Marina. Ang mga litrato ay malabo sa ilang parte, kuha mula sa malayo, na nagbibigay dito ng isang sikretong dating. Sino to? Tanong ni David, ang boses ay nagsisimula ng magbago. Tumingin sa kanya si Doa Elvira, isang maliit at makamandag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tingnan mo ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, anak, sabi niya, ang bawat salita ay parang lason. Tingnan mo ang tunay niyang kulay. 3 araw. 3 araw na parang 3 taon sa loob ng isang pribadong impyerno. Nakaupo si David sa kanyang malawak na opisina, ngunit ang mga pader na salamin na dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay tila mga rehas na ngayon ng isang kulungan. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, sa tabi ng mga tambak na papeles na hindi niya magawang pansinin, ay ang singsing. Ang singsing na ibinalik sa kanya ni Marina bago siya tuluyang umalis. Ang singsing na dapat ay simbolo ng kanilang kinabukasan, ay naging isang malamig na piraso ng metal sa kanyang palad, isang paalala ng kanyang karuwagan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang nangyari. Ang galit niya. Ang mga masasakit na salitang binitiwan niya. At ang itsura ni Marina, hindi galit, hindi nagmamakaawa, kundi wasak. Isang tingin ng isang taong muling nasaktan sa parehong paraan, ng isang taong muling hindi pinaniwalaan. Ang mga litrato. Tinitigan niya ulit ang mga iyon. Ngayong wala na ang init ng galit, nakikita na niya ang mga butas sa kwento ng kanyang ina. Ang mga anggulo. Ang pagiging malabo. Ang lahat ay perpektong inayos para magmukhang kahina-hinala. Huwag kang magpapadala sa emosyon, iyon ang palaging payo sa kanya ng ama niya sa negosyo. Ngunit sa pag-ibig, sa usaping ito, puro emosyon ang kanyang pinairal. Ang sarili niyang mga demonyo, ang takot na maloko, ang multo ng pagtataksil, lahat ng iyon ay ginamit ng kanyang ina laban sa kanya. At siya, na parang isang tanga, ay naniwala. Isang malalim na pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib, isang laso na mas masakit kaysa sa pagdududa. Hindi na ang tanong na sino ang lalaking iyon ang mahalaga.
Ang tanong na ngayon ay sumasampal sa kanya ay, paano ko nagawa iyon kay Marina? Paano niya nagawang sirain ang tiwala ng nag-iisang babaeng nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagsasakripisyo? Paano niya nagawang talikuran ang 5 bata na nagsisimula ng tawagin siyang Tito David? Hindi na niya kaya. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay lalo lang nagpapalakas sa boses ng kanyang konsensya. Tumayo siya ng bigla. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at ang singsing. Kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kahit pa ipagtabuyan siya nito, kahit pa isampal nito sa mukha niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kailangan niyang subukang ayusin ang pinsalang ginawa niya. Nagmaneho siya na parang wala sa sarili. Hindi niya alintana ang mga busina ng ibang sasakyan o ang bilis ng takbo niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Marina, ang mukha ng mga bata. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nakarating siya sa pamilyar na eskinita. Bahagyang umaambon at ang paligid ay tila mas madilim, mas malungkot kaysa dati. Ipinark niya ang kotse sa di kalayuan at naglakad. Ang pinto ng apartment ni Marina ay bahagyang nakabukas. Kakatok sana siya, ngunit may narinig siyang isang mahinang tunog mula sa loob, isang hikbi. Isang tunog ng isang taong umiiyak ng walang kasama. Dahan-dahan, sumilik siya sa siwang. At ang nakita niya ay tuluyang dumurog sa kanyang puso. Nakaupo si Marina sa sahig, sa gitna ng kanilang maliit na sala. Yakap-yakap nito ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy, ang parehong kahon na minsan na niyang nakita sa ilalim ng higaan nito. Nakabukas ito, at sa kandungan niya ay nakakalat ang ilang mga gamit, isang kwintas, ilang mga liham na nalumaan na ng panahon, at isang litrato. Humihikbi si Marina habang hinahaplos ang litratong iyon. Hindi makahinga si David. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang litrato. Isang babaeng nakangiti. Isang ngiting pamilyar, isang ngiting nagpapagaan ng kahit anong problema, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita sa personal kundi sa mga lumang album na lamang sa kanilang bahay. Ang babae ay nakatayo sa tabi ng isang puno ng mangga, ang mga kamay nito ay nakahawak sa kanyang tiyan na medyo malaki na, isang tiyan ng isang nagdadalang tao. Ang mundo ni David ay gumuho. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang tibok ng kanyang puso ay huminto sa isang nakabibinging sandali bago ito muling dumagundong ng buong lakas na parang gustong bumasag sa kanyang mga tadyang. Ang babae sa litrato. Ang kanyang kapatid. Ang kanyang nawawalang kapatid na si Clara. Clara D. Isang bulong ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangalan na naging lason at panalangin sa loob ng 10 taon. Ang tunog niyon ay tila dayuhan sa kanyang sariling dila, ngunit umalinggaw sa maliit na silid na parang isang kulog. Nag-angat ng mukha si Marina, ang mga mata ay namumugto at puno ng gulat. Ang kanyang mga luha ay biglang natigil. Nakita niya si David na nakatayo sa may pinto, ang mukha ay maputlang-maputla na parang isang multo, ang mga mata ay nanlalaki at nakatutok hindi sa kanya, kundi sa litratong hawak niya. Dahan-dahang humakbang si David papasok, ang bawat galaw ay mabigat at tila nangangailangan ng lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang tingin ay hindi maalis sa litrato. Clara D. Inulit niya, ang boses ay nanginginig, basag, puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Lumuhod siya sa harapan ni Marina, hindi na alintana ang basang sahig. Saan-saan mo nakuha ang litratong iyan ng kapatid ko? Natulala si Marina. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umakyat sa kanyang ulo. Kapatid. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Hindi. Hindi maaari. Isa itong masamang biro ng tadhana. Tiningnan niya ang mukha ni David, ang pamilyar na hugis na mga mata, ang kurba ng ilong. Paanong hindi niya napansin? Ang mga bata si Angelo, si Bea may mga bahagi ng kanilang mukha na kapareho ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan sa isang nakakayanig na paraan. Ang pagkawala ng kapatid ni David. Ang pag-alis ni Clara. Ang 5 bata. Siya si Clara, tanong pabalik ni Marina, ang boses ay halos hindi marinig. Sagot ni David, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Siya ang ate ko. Ang ate kong 10 taon nang nawawala.
Hinawakan ni David ang litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang nakangiting mukha ng kapatid. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling sa 5 bata na mahimbing na natutulog sa iisang banig sa sulok ng silid. Tiningnan niya si Angelo, na kahit tulog ay may tapang sa mukha. Tiningnan niya si Bea, na may katalinuhan sa itsura. Tiningnan niya ang kambal, na may kakulitan kahit sa paghimbing. At si Laya, ang anghel na halos mawala sa kanya. Isang realisasyon, isang katotohanang kasindak-sindak at kasinliwanag ng kidlat, ang tumama sa kanya. Ang mga mukhang iyon. Ang mga dugo. Ang pag-aalaga ni Marina. Si Lali. Bulong ni David, ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula sa mga bata patungo kay Marina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pagkatuklas. Sila ang mga anak niya. Hindi na napigilan ni Marina ang sariling mga luha. Tumango siya, ang mga hikbi ay muling kumawala sa kanyang dibdib, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-unawa. David, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Sila ang mga anak ni Clara. Sila ang mga pamangkin mo. Ang huling mga salita ay parang isang bala na tumama sa puso ni David. Pamangkin. Ang kanyang mga pamangkin. Ang pamilyang matagal na niyang hinahanap, ang pamilyang akala niya ay tuluyan ng nawala, ay nasa harapan niya lang pala sa lahat ng oras. Inaalagaan ng babaeng itinakwil at sinaktan niya. Isang malakas na hagulgol ang kumawala kay David, isang tunog ng pinagsamang sakit, pagsisisi at hindi masukat na kaligayahan. Niyakap niya ang kahon, ang litrato, ang lahat ng naiwang alaala ng kanyang kapatid. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, tumingin siya kay Marina, ang babaeng naging anghel na tagapagbantay ng kanyang nawawalang pamilya. Walang salitang sapat para ipahayag ang kanyang pasasalamat o ang kanyang paghingi ng tawad. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit at basang apartment, sa gitna ng ulan, 2 pusong wasak ang nagsimulang muling mabuo, pinagdugtong ng isang katotohanang magbabago sa kanilang mga buhay magpakailanman. Ang ulan sa labas ay unti-unting humina, na para bang nakikiramay sa 2 kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang katahimikan sa gitna ng bagyo. Nakaupo pa rin sila sa sahig, si David at si Marina, sa pagitan nila ay ang kahon ng katotohanan. Ang hangin ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin, pag-unawa, pagpapatawad, at isang panibagong simula. Paano? Iyon ang unang salitang nagawang itanong ni David matapos ang mahabang katahimikan. Ang kanyang boses ay paos, ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa mga bata, na para bang takot siyang mawala ang mga ito kapag kumurap siya. Kinuwento ni Marina ang lahat. Kinuwento niya kung paano sila naging matalik na magkaibigan ni Clara sa isang pabrika kung saan pareho silang nagtrabaho. Kinuwento niya ang tungkol sa pag-ibigan ni Clara at ng isang mabait, ngunit mahirap na construction worker na nagngangalang Marco. Kinuwento niya kung paano sila itinaboy ng kanilang mga pamilya, kung paano sila namuhay ng simple ngunit masaya. Nangako ako sa kanya, David, sabi ni Marina, ang mga mata ay nakatuon sa lumang kahon. Bago siya at si Marco maaksidente sa sinasakyan nilang bus pauwi sa probinsya, ipinangako ko sa kanya na hinding-hindi ko pababayaan ang mga anak niya. Naaalagaan ko sila na parang tunay na sa akin. Nakinig si David sa bawat salita, at bawat salita ay parang isang piraso ng yelo na tumutusok at sabay na nagpapagaling sa kanyang puso. Ang galit niya sa kanyang sarili ay lumalalim. Ang pagmamahal niya kay Marina ay lalong tumitindi. Hinawakan niya ang kamay ni Marina, isang kamay na pinagpala ng katapatan at sakripisyo. Patawarin mo ako, Marina, bulong niya, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagdududa. Sa sakit na idinulot ko sa'yo. Naging duwag ako. Umiling si Marina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pareho lang tayong may mga sugat na tinatago, David. Ang mahalaga, ngayon, alam na natin ang totoo. Kinabukasan, ibang David ang nagising sa mundo. Wala na ang bigat, wala na ang pag-aalinlangan. Napalitan ito ng isang malinaw na layunin. Mayroon siyang pamilyang kailangang buuin at protektahan. Bumalik siya sa apartment ni Marina. Sa pagkakataong ito, hindi siya kumatok. Pumasok siya na parang isang taong umuuwi sa sariling tahanan. Naabutan niya si Marina na naghahanda ng almusal habang ang mga bata ay gising na at naglalaro. Tito David, sigaw ng kambal, sabay takbo para yumakap sa kanyang mga binti.
Yumuko si David at niyakap silang dalawa ng mahigpit. Hinalikan niya ang kanilang mga noo. Lumapit siya kay Angelo, ginulo ang buhok nito. Ninisyan niya si Bea. At si Laya, na nakaupo pa rin, ay binigyan niya ng isang espesyal na kindat. Isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nilang lahat, isang koneksyong nakasulat sa dugo. Marina, sabi ni David, ang boses ay matatag. Samahan niyo ako. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Marina. Uwi, sagot ni David. Uwi tayo sa bahay. Kailangan niyang makilala ang mga apo niya. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay puno ng tensyon. Si Marina ay tahimik, ang mga kamay ay magkahawak sa kanyang kandungan. Ang mga bata naman ay namamangha sa mga naglalakihang bahay at malalawak na kalsada. Nang huminto ang kotse sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ng mga Alcaraz, bumukas ito na parang bibig ng isang halimaw na handang lamunin sila ng buo. Pagpasok nila sa sala, naroon si Doña Elvira, naghihintay. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato nang makita nito si Marina at ang 5 bata sa likod ni David. Anong ibig sabihin nito, David? Bakit mo dinala ang mga batang ito rito? Tanong nito, ang boses ay may bahid ng pandidiri. Hindi sumagot si David. Sa halip, lumapit siya sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na awa. Ma, gusto kong ipakilala sa iyo ang mga apo mo, mahinang sabi ni David. Ngunit ang bawat salita ay may bigat. Natigilan si Doña Elvira. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawang pilit at walang buhay. Mga apo. Huwag mo akong lokohin, David. Sila ay mga anak ng babaeng iyan. Hindi, ma, umiling si David. Sila ay mga anak ni Clara. Ang pangalan ni Clara ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng sala. Ang mukha ni Doña Elvira ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, na puno ng hindi makapaniwalang takot. Sila ang nawawala kong pamilya, ma, pagpapatuloy ni David, ang boses ay nagsisimula ng manginig. At si Marina, ang babaeng hinamak at sinaktan mo, ang nag-alaga sa kanila sa loob ng maraming taon. Siya ang nagbuo sa amin muli. Siya ang pamilya ko ngayon. At siya ang pipiliin ko. Ang tingin ni Doña Elvira ay napunta sa mga bata. Pinagmasdan niya ang mga ito isa-isa. Nakita niya ang mga mata ni Clara kay Bea. Ang ngiti ni Clara kay Laya. Ang tindig ni Clara kay Angelo. Lahat ng kanyang itinanggi at kinalimutan ay nasa harapan niya ngayon, buhay at totoo. Ang katigasan ng kanyang mukha ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga mata, na sa loob ng maraming taon ay hindi nagpakita ng kahit anong kahinaan, ay nagsimulang mamuo ng luha. Isang hikbi. Pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa napahagulgol siya, isang tunog ng isang inang sa wakas ay hinarap ang sakit ng kanyang pagkakasala. Ang isang dekadang pagsisisi at pagmamatigas ay bumigay. Gumuho ang reyna sa kanyang trono. Lumapit si David at niyakap ang kanyang ina. Sa likod nila, si Marina ay tahimik na nanonood, hawak ang mga kamay ng kambal. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maliit at simpleng simbahan, tumayo si David at si Marina sa harap ng altar. Ang mga bisita ay kakaunti ngunit mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Nasa unang hilera ang mga bata, bihis na bihis at masayang masaya. Sa isang tabi, tahimik na nakaupo si Doña Elvira, ang mga mata ay namumugto pa rin, ngunit may isang bagong kapayapaan sa kanyang mukha. Nang isuot ni David ang singsing sa daliri ni Marina, ang singsing na dati naging simbolo ng kanilang paghihiwalay, tumingin siya sa mga mata nito. Ngayon, bulong niya, ang ngiti ay abot sa kanyang mga mata, opisyal na tayong isang pamilya. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng kahapon, pinatibay ng pagsubok, at pinagbuklod ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa dugo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating masikip at maingay na apartment sa Taguig ay isa na lamang alaala. Ngayon, ang tahanan ni Marina ay ang malawak na mansyon ng mga Alcaraz, ngunit hindi na ito ang malamig at walang buhay na museo na dati niyang kinatatakutan. Ang katahimikan ay napalitan na ng mga tawanan at sigawan ng mga bata. Ang mga mamahaling florera ay nakatago na sa bodega, pinalitan ng mga drawing na gawa ni Laya at ng kambal na nakadikit sa ref. Ang malawak na hardin, na dati para lamang sa mga party ng alta sosyedad, ay isa ng palaruan.
Isang linggo ng umaga, nagising si Marina sa sinag ng araw na tumatago sa malaking bintana ng kanilang silid. Tumingin siya sa kanyang tabi. Naroon si David, mahimbing na natutulog, isang braso nito ay nakayakap sa kanya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising si Marina na walang bigat sa dibdib. Napalitan iyon ng isang pakiramdam ng kapayapaan at pagiging buo. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na huwag magising ang asawa. Paglabas niya ng kwarto, isang pamilyar at masayang eksena ang kanyang naabutan. Sa hardin, naglalaro ng bola si David kasama sina Angelo, Miguel at Marco. Ang dating seryosong sihi, na laging nakaputing polo, ay nakasuot na ngayon ng simpleng t-shirt at shorts, tumatawa ng malakas habang hinahabol ang kambal. Si Angelo, ang dating tahimik at laging seryosong kuya, ay malayang nakikipagharutan, ang mga responsibilidad ay pansamantalang nakalimutan. Sa kusina naman, abala si Bea sa pagbabasa ng isang makapal na libro habang tinutulungan si Doña Elvira, na mas gusto ng tawaging Lola Elvie, sa paghahanda ng almusal. Isang milagrong hindi kailanman inakala ni Marina na mangyayari. Ang dating matapobre at malamig na babae ay natutong umiti muli dahil sa kanyang mga apo. Ang pagmamahal na hindi niya naibigay kay Clara noon ay unti-unti niyang ibinubuhos sa mga ito. At sa isang sulok ng sala, nakaupo si Laya sa sahig, abala sa pagguhit gamit ang isang kahon ng bagong Crayola. Lumapit si Marina at umupo sa tabi nito. Ano nang ginuguhit ng prinsesa ko? Ipinakita ni Laya ang kanyang drawing. Isang malaking bahay sa ilalim ng isang malaking araw. At sa harap ng bahay, may 8 stick figures na magkakahawak kamay. 2 malaki at 6 na maliliit. Sino-sino to? Tanong ni Marina, kahit alam na niya ang sagot. Si Daddy David, turo ni Laya sa isang figure. Ikaw to, Mommy Marina. Si Lola Elvie. Si Kuya Angelo, si Ate Bea, si Miguel, at si Marco. Napangiti si Marina. 8 tao. Kumpleto na tayo. Umiling si Laya. Hindi pa po. Nagtaka si Marina. Ha? Bakit naman? Itinuro ni Laya ang maliit na espasyo sa pagitan ni Marina at David sa drawing. Kasi po, sabi ni Daddy, dito raw po ilalagay yung baby brother o baby sister natin. Natigilan si Marina. Ang kanyang kamay ay biglang napahawak sa kanyang tiyan. Ang pagkahilo niya nitong mga nakaraang umaga. Ang kanyang pagiging antukin. Ang pagbabago sa kanyang panlasa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si David, pinupunasan ang pawis sa noo. Champion na naman ang team namin, masayang sabi nito, bago napansin ang itsura ni Marina. Hey, okay ka lang ba? Medyo namumutla ka. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Tumingin si Marina sa kanyang asawa, sa mga mata nito na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Kinuha niya ang kamay ni David at dahan-dahang inilagay sa kanyang tiyan. Hindi agad naintindihan ni David. Tumingin ito mula sa kamay niya patungo sa kanyang mukha. At doon, sa mga mata ni Marina, nakita niya ang sagot. Isang sagot na puno ng takot at hindi masukat na kaligayahan. Nanlaki ang mga mata ni David. Marina, ibig sabihin ba niyan? Tumango si Marina, ang mga luha ng saya ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. David G. Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Magiging tatay ka na ulit. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila, isang sagradong sandali. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang kumawala kay David, isang tawa ng purong kagalakan. Binuhat niya si Marina at inikot-ikot, habang ang mga bata ay nagsisigawan at nagpapalakpakan, hindi man lubos na naiintindihan ang nangyayari. Nang ibaba siya ni David, niyakap siya nito ng mahigpit. Mahal na mahal kita, Marina. Salamat. Salamat sa lahat. Hinalikan niya ito, isang halik na nagsasabi ng lahat ng pasasalamat at pag-ibig na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Sa sandaling iyon, napatingin si Marina sa drawing ni Laya. Ang 8 stick figures. At ngayon, may isang bagong miyembro na paparating. Isang bagong simula. Isang bagong buhay. Hindi lahat ng pamilya ay nagsisimula sa dugo. Ang iba, tulad ng sa kanila, ay nabubuo mula sa mga basag na piraso. Pinagdirikit ng pangako, pinalalakas ng sakripisyo, at sa huli, pinagbubuklod ng isang pag-ibig na kayang paghilumin ang lahat ng sugat at bumuo ng isang tahanan kung saan ang lahat ay may puwang.
At dito nagtatapos ang kwento ng isang pamilyang binuo ng sakripisyo, pinatibay ng pagpapatawad, at pinagbuklod ng pag-ibig, ang kwento ni Marina at David. Mga minamahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at paglalakbay kasama namin mula sa simula hanggang sa huli. Ang bawat sandaling inilaan ninyo upang pakinggan ang kwentong ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Nang isinulat ko ang kwento ni Marina at David, ang hangarin ko po ay hindi lamang magbigay ng kilig o drama, kundi ang magbahagi ng isang mensaheng malapit sa ating mga puso. Isang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi laging nakasulat sa dugo, kundi sa mga pusong handang magmahal at mag-aruga ng walang hinihintay na kapalit. Sa katauhan ni Marina, nakita natin ang walang kapantay na sakripisyo ng isang ina. Sa paglalakbay ni David, natutunan natin na ang tunay na paghilom ay nagsisimula sa pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At sa kanilang pagsasama, nasaksihan natin na ang pag-ibig ay may kakayahang buuin muli ang kahit anong nasira. Ito po ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na kabanata ng ating buhay, palaging may liwanag at bagong simula na naghihintay. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kwentong ito. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Aling karakter ang pinakanatumimo sa inyong puso? Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwento.